Good morning! Good morning mga kamechanics. Andito tayo ngayon sa tindahan. Galing lang ako ng shop kanina. Kahapon, tinignan namin yung Ranger, Ford Ranger. Kung ano talaga ang dahilan kung bakit nasira yung mga gear. Kasi hindi ako mapakali mga kamechanics. Hindi basta-basta nasisira yung mga gear kasi ng sasakyan eh. Lalo na kung may langis, tama yung langis, tamang level ng langis, maganda yung langis na ginagamit. Wala kasing rason na nasisira yung gear pag merong ganun may sapat na langis ka at maganda yung langis mo. Tinignan talaga namin kung ano talaga dahilan kung bakit nasisira yung gear. At nalaman namin kamechanics kung ano talagang dahilan. Tinignan namin, tinanggal namin yung mga gear na nakakabit pa. Kasi isa lang ang tinanggal namin kamechanics eh. Yung talagang sirang-sira na gear yung tinanggal namin. Ito yung kamechanics oh. Ito yung gear oh, yung una kong pinakita yo. Ito yung gear na unang pinakita ko na sira-sira talaga. Ayan oh. Ayan, hindi na pantay oh. Ayan. Para yung triangle na oh. Ayan. Kasi dapat ito kamechanics pantayan doon. Pantayan doon yung gear na to. Kung ano yung sukat dito ng gear, ganon din sa likod. Ayan, ganon din dito. Kaso hindi na kamechanics. Lumiit yung dito, lumiit na lumiit. Saka daming pudpud. Tinignan namin kahapon kung anong dahilan. Pasakitan namin. Tapos ngayong umaga binalikan ko ulit. Tapos binidyohan ko kung ano yung dahilan kung bakit nasisira yung gear. Saka ito mga kamechanics, panoorin yung video ko kanina doon sa shop. Ganito yung ginawa ng mekaniko mga kamechanics. Papakita ko lang sa inyo kamechanics kung anong mali nila dito. Kaya nagkaganito yung makina. Ayan kamechanics oh. Sa halip na itong isa ay iikutin ko lang ha. Ayan oh. Ayan. Kita nyo yung umiikot. Ayun. Yung umiikot na yan, ayan oh. Ayan, yung umiikot na yan. Sa halip na sa labas ilalagay, dito ilalagay yung kamechanics dito. Baliktad ito kamechanics, baliktad yung pagkakabit ito ganyan oh. Sa halip na sa labas inilagay nila, yan yung umiikot na yan. Yan. Nilagay nila sa loob. Diyan nila nilagay. Yan ang malaking pagkakamali kamechanics. Kasi yan ang ano niyan, yung sa oil pump, ayun oh. Ayun ang gear ng oil pump po yan oh. Ayun oh. Ayan. Paano yun makakasabay sa ikot ng crankshaft mga kamechanics? Paano yun makakasabay kung sa loob ilalagay yung isang gear na yun? Sa halip na ito kasi ayan oh, yan pudpud na yan oh. Ayan oh kamechanics oh. Pudpud. Kasi hindi na nakapump ng asiti pataas kamechanics. Hindi na naabot ng guwan, hindi na naabot ng oil yung oil yung mga gear. Ayan, kaya nagkaganito kamechanics, yun ang nangyari. Kasi hindi nakapump yung oil pump. Ayun ang nangyari kamechanics. Ganyan ang nangyari sa Ford Ranger kamechanics. Tiningnan naman kung ano ang dahilan. Yan ang dahilan kamechanics ayan oh. Ayan oh, umiikot siya. Pero yung crankshaft, hindi siya umiikot yung crankshaft. Ayan kamechanics, ikotin ko ha. Ayan oh. Umiikot yung pump, pero yung crankshaft hindi umiikot. Ayan. Yan, baliktad yung pagkakabit kamechanics kaya nasira. Nasira ang Ranger kamechanics. Yan ang pagkakamali ng mekaniko. Binaliktad niya. Sa halip na sa labas nilagay yung isang gear,
sa loob niya nilagay. Kaya sira lahat ang gear ka mechanics, sira. Ganon ang nangyari ka mechanics. Sa tingin ko, yung Ford Ranger, pinagpraktisan ka mechanics, pinagpraktisan nila yon. Hindi pa marunong ang mekaniko nagkabit nun. Kasi hindi niya tiningnan kung iikot ba yung gear ng oil pump. Kasi dapat tiningnan nyo kung iikot siya. Kasi yun ang nagbubumba ng langis sa kaloob-looban ng makina. Hindi na natapunan ng asiti yung lahat ng gear, pati yung sa taas, baka damage pa rin. Damage din yung sa taas, yung sa camshaft, titingnan pa. Kaya ang daming damage ka mechanic dun sa Ford Ranger. Kasi nung una, akala namin, inito lang na damage niya. Ayan, no? Tingnan nyo kami mechanics, ayan, no? Ayan, damage, oh. Ito. Yan, mga idler gear, tingnan nyo kami mechanics, ayan, no? Ayan. Tingnan nyo mabuti yung gear, ayan. Oo, ayan, no? Ayan, no? Ayan, pud na, oh. Daming sira. Lahat ito kami mechanics, ayan. Lahat. At ito ay hindi na pwedeng ibalik pa. Ayan. Ito at saka hindi na pwedeng i-machine shop to ka mechanics kasi hindi rin accurate yung sa machine shop, hindi na ano yan. Ayan, oh. Ayan, daming pudpud, oh. Saka ito sa timing gear ng injection pump. Ayan. Ayan, ang dami. Ayan, oh. Ayan. Kaya lang ka-mechanics, ang damage ni Ford. Malaki ang damage niya. Pero ang ano nito, titingnan pa rin namin yung camshaft kung okay pa rin yung camshaft kasi yung camshaft kasi yun ang pinakataas. Yun ang pinakataas ng makina. Pag hindi naabot ng langis yun, sira din yun. Sira din yung camshaft yun pag hindi naabot ng langis. Kaya talagang pag pinapraktisan yung sasakyan mo, talagang nadadamage talaga. Hindi pa marunong yung nagkabit na ng gear. Siguro nagta-timing siya. Hindi niya may timing, hindi niya mailagay ng maayos yung mga gear. Kaya nasira. Hindi nakaikot yung gear ng oil pump. Ayan ka mechanics. Walang basic na knowledge ka mechanics kung anong mangyayari sa makina. Kasi yung sa mga Ford ka mechanics, ang pino ng gear nito. Kaya doon sa may mga Ford, talagang hindi natin pabayaan sa langis yan. Gamitan natin na magandang langis. Tsaka change oil tayo ng nasa oras. Kasi pag matagal tayo ng change oil, yung oil natin, masyadong malapot na. Hindi na nakapag-circulate masyado dun sa loob ng makina. Yun ka mechanics ang nangyayari. Ito, yan, oh. Tingnan nyo yung gear ng Ford. Yan, oh. Ayan, oh. Ang pino ka mechanics. Kumpara mo doon sa gear ng mga Isuzu. Yung Isuzu Crosswind, Highlander, Sportivo. Kahit yung sa malalaki na Isuzu, maliit man o malaki na Isuzu ka mechanics. Ang talaga niyan, malalaki ang gear. Kaya hindi basta-basta napupudpud. Hindi katulad dito. Kasi yung gear ka mechanics, ang mangyayari dyan,
pag nakulangan ka ng langis, mag-iinit ito ka mechanics, mag-iinit. Kasi wala na kasing lubrication eh. Ito, pag nagkiskisan ito sa ilalim, kiskisan talaga ito eh. Ang bilis nito ka mechanics. Ang bilis ng RPM nito. Pag nag-RPM ka nito, siguro mga 4-5, ang bilis nito. Ang bilis kaya pag walang langis ito ka mechanics, nagbabaga ito sa loob. Nagbabaga sa loob ito pag walang langis. Kaya ang nangyayari ka mechanics, ganito ang nangyari. Tingnan nyo itong nangyari sa mga gear. Ayan. Hindi natin nakikita sa loob ka mechanics, pero pag nawalan ito ng langis, nagbabaga ito sa loob ng makina. Hindi natin makikita kasi nasa loob eh. Pero tingnan nyo nangyari. Hindi magkaganito to kung hindi na nasusunog. Hindi ito nagbabaga sa ilalim. Ayan o. Medyo malaki-laki pa ito ka mechanics. Ayan, tingnan mo, lumiit. Lumiit. Ayan o. Ayan, lumiit siya. Kaya hindi pwedeng pagpraktisan ka mechanics yung ano. Kung tayo, mekaniko, yung mga tauhan natin, minsan hindi natin pabayaan na sila lang mag-assemble. Kasi double check natin yung gawa. Kasi pag iasa lang natin dun sa mga helper, saka yung mga dyan, nagpa-practice pa yung tao, ay yung buong siya, pag masisisi, yun talaga ang dyan. Ito nangyari sa malaking damage. Tsaka ka-mechanics, gumamit talaga tayo ng mga magagandang langis. Kahit natama yung pagkabit, gamit tayo ng magandang langis. Tsaka change oil tayo ng nasa oras talaga. Yun ang natin ka-mechanics. Lalo na sa mga Ford. Kasi ang pipino niyan ka-mechanics. Oh. Kumpara mo dun sa mga Isuzu, yan, pino. Yan, madali ito masira ka-mechanics pag Tsaka ang Ford naman ka-mechanics, magandang makina ito. Maganda, tahimik. Yan siya. Tahimik kasi, pinong-pino ng yan. Tsaka timing belt pa yung yan. Timing belt pa yung papunta sa camshaft. Timing belt pa yan. Kaya tahimik siya. Pero alagaan natin sa langis ka-mechanics. At saka hindi natin iasa natin sa mga mekaniko na nagpa-practice pa. Kasi malaking gastos ka-mechanics pag ganito ang nangyari sa sasakyan natin. Yun lang ka-mechanics, no? Share ko lang yun lalo na doon sa may mga sasakyan ng Ford. Kahit anong klaseng Ford. O kahit sa sasakyan ka-mechanics, lahat na. Natin. Malaking pagkakamali ng mekaniko to ka-mechanics. Mekaniko ang dahilan nito. Tsaka tayo, pag tayo na may-ari ng sasakyan, doon tayo sa mga, di tayo saan basta-basta lang nagpapaayos ng sasakyan. Doon tayo sa may mga kilala na gumagawa nito. Lalo na sa mga Ford. Thank you mga ka-mechanics sa panonood. Tsaka follow nyo ako ka-mechanics sa Facebook. Thank you for watching mga ka-mechanics.